inabot tayo dito hanggang sa may bahagi ng Pasay sapagkat umikot tayo sa lalawigan ng Cavite sapagkat may mga napaulat kasi kanina na mga kababayan natin na pupunta sa ginagawang rally sa Maynila at sa EDSA yung hinaharang ng mga pulis ko. Kaya ngayong hapon ay nag-ikot ulit tayo sa bahagi ng Cavite para makita kung may mga hinaharang pa. Pero sa pag-ikot naman natin ngayon, wala na tayo nakita na mga hinarang na mga papaluwas nating kababayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Agad na isinailalim sa full alert ang buong puwersa ng Philippine National Police sa buong bansa dahil po sa patuloy na pagdami ng tao sa EDSA People Power Monument. Kunin natin ang live report mula kay Vic Sumintak. Vic! Ali, dito sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Campo Crame, patuloy na nakatutok ang pamunuan ng pambansang pulisya sa Central Operations Center ng PNP sa pangunguna ng Directorate for Operations at nakasubaybay si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Kung kanina ay ang National Capital Regional Police Office lamang o NCRPO, Regional Police Office 3 o Central Luzon at ang Regional Police Office 4A o Calabarzon area ang nasa ilalim ng full alert. Ngayon naman ay binago na ng liderato ng Philippine National Police na buong bansa na naka-full alert na ang buong puwersa ng Philippine National Police upang agapan ang anumang kaguluhan at mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Narito ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco. The Chief PNP has ordered all our police units nationwide to be on full alert status. This is to prevent any untoward incident sa lahat po ng areas natin within the country. So sa ngayon, ang PNP, pag sinabing naka-full alert, lahat ng units o personnel ng pambansang pulisya ay naka-standby, kansilado ang lahat ng kanilang mga leave at bakasyon at nananatiling nakamonitor sa mga kaganapan sa EDSA People Power Monument maging sa liwasang Bonifacio. Tiniyak naman ng Philippine National Police na mananatili ang maximum tolerance at iniiwasan na magkaroon ng anumang kaguluhan, partikular tulad ng nangyari kaninang umaga na nagkaroon ng tensyon at nagkagulo sa area ng White Plains na agad naman na naayos sa pamamagitan ng pakikipagdialogo ng Philippine National Police at saka ng mga organizer ng ginaganap na palatuntunan o kaya ay rally sa area ng White Plains sa harap mismo ng People Power Monument. Balik sa inyo, Ali at Alex. Okay, Vic, ang isa sa pinupukol sa ating pambansang pulisya ay ang nagkaroon daw ng intelligence lapse. Yan ba ay nabanggit? Bakit ba ito ba ay meron silang intelligence report na magkakaroon o talagang biglaan itong surprise rally na to? Kanina sa pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Avirin, dahil itong 6,500 na police personnel na nakadeploy sa Metro Manila, ito ay nasa ilalim ng NCRPO. Ang sabi ni General Avirin, mayroon silang initial information na intelligence report, pero nabigla sila na hindi nila akalain na kaninang madaling araw ay nagsimula na dumagsa ang tao sa area ng People Power Monument at maging sa liwasang Bonifacio, Ali. Okay, Vic, isa pa ha, anong pinaghuhugutan ng ating PNP dito sa kanilang pahayag na inaaral nila yung posibilidad na sampahan ng kaso ang mga nasa likod ng protesta? Saan galing yon? At anong ibig sabihin nito? Doon sa pahayag, dahil mayroong, iwan natin, unverified report doon sa Cabinet Cluster on Security ay tinitignan nila dahil isa sa itinuturo nila na butas ay yung kawalan ng permit. Pero ngayon, meron akong nakitang impormasyon ngayon na galing mismo sa Quezon City Police na meron ng permit ang isinasagawang programa dyan sa EDSA People Power Monument.
So ina-assess nila ngayon yung sitwasyon dahil doon sa statement na inilabas ng PNP ay makikipag-coordinate sila sa organizer na kung maaari magkaroon ng self-dispersal doon sa crowd na nagtitipon-tipon sa People Power Monument Alley. Vic, kung sakasakaling ito ay magtagal pa at hindi matapos ngayong araw na ito at magtuloy-tuloy sa mga susunod na araw, ang kahandaan ng ating PNP para kung maging protracted itong kilos na protesta na ito? Standard ang pahayag ng PNP Ali, nire-respeto nila ang karapatan ng bawat individual sa malayang pamamahayag at yung tinatawag nila na maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance, hindi natin alam kung hanggang saan yung tolerance ng PNP dahil ang sagot sa atin ng PNP, mayat maya ay ina-assess nila yung sitwasyon sa kaganapan dahil nga mula pa kaninang umaga, nagsimula sa kulang na 5,000. Ngayon, batay sa kanilang record na nakatala sa Central Operations Center, nasa mahigit 14,000 na at patuloy pang nadadagdagan ang tao sa EDSA People Power Monument Alley. Okay, bilang panghuling katanungan, Vic, ito bang mga nagrarally na ito, organizers, post-fact or after the fact, ay oobligahin ba? Kumuha kayo ng permit bago nyo ituloy itong mga rally ninyo? Yun ang pakiusap ng PNP, pero ewan ko, dahil ngayon ko lang nakita bago ako umere, meron ng report na mula sa Quezon City Police Office o QCPD na mayroong nakuhang permit mula sa local government. Ito'y unverified pa, pero malalaman natin hanggang mamaya kung talagang mayroon ng permit. Dahil kung mayroon ng permit, ibig sabihin, allowed na yung ginagawang pagtitipon dyan sa People Power Monument Alley. Binabanggit ng ating partner na si Alex Santos, confirmed na meron ng nakuhang permit. Maraming salamat. Vic Sumintak, nag-ulat live. Pinagana naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang kanilang Emergency Operations Center makaraang mabulaga sa dagsa ng mga ralista sa EDSA. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, pinakalat nila ang mga traffic constable o personnel ng MMDA, partikular sa harap ng People Power Monument sa QC, kung saan nagkaroon ng pagtitipon ang libu-libong katao. Sa direktiba naman ng chairman ng MMDA na si Don Artes, ituto at titikita ng mga naka-illegal parking sa kabahan ng EDSA White Plains Avenue sa pagtulungan ng Philippine National Police. Kasama rin ang ilang mga opisyal ng MMDA na ngayon ay nagmo-monitor sa sitwasyon sa EDSA at maging sa Liwasan Bonifacio sa pamagitan niya ng CCTV sa MMDA Communications and Command Center. Samantala, ang mga nakaparada ng mga sasakyan sa paligid ng EDSA kung saan naroon na mga nagrarally ay kanila na rin tiniyagang para magsakay ng mga pasahero. Samantala, hinarang po ang ilang bus na sinasakyan ng mga lalahok po sa rally para sa katotohanan at katarungan sa EDSA People Power Monument ng mga otoridad. Sa bahagi po yan ng Cavitex, Tarlac at Pampanga. Vin Pascua sa balitang yan. Ilang mga sasakyan ang hinarang ng mga kapulisan. Hinarang ng mga pulis ang ilang bus sa bahagi ng Cavitex na sinasakyan ng mga pupunta sa pagtitipon sa EDSA. May ilan ding mga sasakyan ang napaulat na hindi pinalulusot ng mga pulis at highway patrol group sa boundary ng Tarlac at Pampanga. Ayon sa mga sakay nito, nais lamang nilang makiisa sa rally para sa katotohanan at katarungan. May isa pang tagpo mula sa rally sa EDSA na nakunan ng video. Nagkagirian ang mga pulis at ang mga kababayan nating lumahok sa rally. Samantala, sa kabila ng masungit na panahon, hindi natitinag ang ating mga kababayan sa isinasagawang rally para sa katotohanan at katarungan. Mas lalo pang naragdagan at dumarami ang mga tao na nakikilahok sa panawagang wakasan ang korupsyon. Then Pascua para sa mata ng Agila, Batatang, Batapa, Batapa! Kinumpirma naman ng Eastern Police District o EPD ng Philippine National Police na napasukan umano
na ang infiltrators ang ginanap na rally sa EDSA kanina. At sabing lalaki na nagpanggap na kaisa sa mga ralista ay nambato ng mga pulis. At ayon kay Colonel Marlon Kimno, mismong ang nagrarally, ang nagsuko sa lalaki sa PNP. Narito ang bahaging pahayag ng pulis. Ibang mga damit. Kaya pakiwari namin, nakita ko naman kanina, hindi yung yung mga kapatid na nagsimula nun. So possibly infiltrator, sir? Malamang na-infiltrate tayo, na-infiltrate kami. At susunod, Vice President Sara Duterte naniniwalang matinding pagkadismaya ng publiko ang ugat ng malaking protesta sa EDSA. At ilang personalidad nakisa para sa rally para sa katotohanan at katarungan ng iba't ibang grupo. Detalye sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila Primetime. Si Mika at nagkakalat ng kung ano-anong kwento. Walang sinabi sa akin si Mika. Hindi yun ang punto. Ano bang plano mo? Ano namang gulo ang aabutin nila Tristan? You Are My Hero. Panoorin mamaya 8:30 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nilinaw naman ng Iglesia ni Cristo ang layunin ng pagsasagawa ng rally para sa katotohanan at katarungan dyan sa EDSA People Power Monument sa Quezon City at maging sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Report mula kay Weng de la Fuente. Pagsusulong sa katotohanan at katarungan. Yan pa rin ang pangunahing mensahe ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at mga mamamayang nagtitipon sa People Power Monument sa EDSA Quezon City at sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pero bukod sa paghahanap ng katotohanan at pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa Flood Control Fund, paghahayag din ito ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder. Si Marcoleta ay isa sa mga pangunahing nagsusulong sa investigasyon para mapanagot ang mga sangkot sa flood control anomaly. Sa statement, binigyang diin ni Brother Edwil Sabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na kung sino pa ang nanguna sa pagsisiyasat sa pinakamalawak na katiwalian sa pondo ng bayan ay tila siya pa ang unang ipakukulong sa halip na ang mga malalaking pangalang sangkot sa korupsyon. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin ng mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas, ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero
paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ako si Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na ang malaking pagkadismaya ng publiko sa administrasyon ang siyang dahilan ng malawakang kilos protesta o rally para sa katotohanan at katarungan. Git ng Vice ni VP Sara, bukod sa kabiguan ng administrasyon na solusyonan ang lumalalang problema ng bansa, ay ginamit din ng administrasyon ang batas laban sa mga kritiko ng gobyerno. Detalye sa ulat ni May Vitales. Naglabas ng isang matinding pahayag si Vice President Sara Duterte matapos ang pagkilos sa EDSA kung saan inugnay nito na ang pagtitipon ay dahil sa lumalaking dismaya ng ilang mamamayan sa kasalukuyang administrasyon. Ayon pa kay VP Sara Duterte, hindi umano nagbigyan ng sapat na pansin ng pamahalaan ang tumataas na presyo ng mga bilihin, kawalan ng kasigurahan sa hanap buhay at iba pang suliranin na kinahaharap ng mga Pilipino. Inakusahan din nito ang administrasyon na ginagamit umano ang sistema ng hustisya laban sa mga kritiko ng gobyerno at nagbabala sa lumiliit na espasyo para sa political dissent. Samantala, nandigan naman ang mga taga-suporta ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga kasong isinasampa at mga investigasyong isinasagawa ay bahagi ng pagpapatupad ng batas at pananagutan sa pamahalaan. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Wala pang isang taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Kaugnay nito, matatanda ang ilang beses nang pinagtanggol ng palasyo ang mga hakbang ng administrasyon kung saan giit ni Palace Press Officer Claire Castro, walang sino mang nasa itaas ng batas at ang mga investigasyon ay isinasagawa alinsunod sa due process. Sa kanyang pahayag, binigyang diin din ni Vice President Duterte na hindi na lamang ito usaping politika kundi usapin ng karangalan ng Estado at kinabukasan ng mga Pilipinong nakakaranas ng hirap sa buhay. At habang patuloy na iginigiit ng administrasyon na umiiral ang rule of law, sinasabi ng mga kritiko na ang tunay na sukatan ng good governance ay hindi kung ilan ang nakakulong, kundi kung lahat ba ng inakusahan ng katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan ay pantay-pantay na pinananagot. May Vitales, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, umani naman ang suporta mula sa mga netizen ang isinagawang rally para sa katotohanan at katarungan ng iba't ibang sektor. Hearted Molina sa balita. Mula sa kalsada hanggang sa social media, umani at viral ngayon ang isinasagawang rally para sa katotohanan at katarungan.
Libo-libong Pilipino ang nakilahok sa mapayapang pagkilos habang marami ring netizen ang nagpahayag ng suporta at paggalang sa disiplina, kaayusan at pagkakaisang ipinakita ng mga lumahok. Kapansin-pansin na hindi lamang mga sumusuporta sa rally ang nagpahayag ng kanilang saloobin. Mula sa iba't ibang pananampalataya at sektor, marami ang nagsabing ang panawagan para sa katotohanan, katarungan at pananagutan ay hindi lamang issue ng iilan, kundi usaping dapat pakinggan ng buong bayan. Kasabay nito, naghain si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng House Resolution No. 1169 na nananawagang ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon sa mambabatas, hindi pa tapos ang pagliliti sa mga umano'y irregularidad dahil marami pa ring mahalagang dokumento at testimonya ang dapat pang mabusisi. Binigyang diin din ni Leviste na bagamat may mga kasong naisampa na, nakatuon pa lamang ang mga ito sa ilang opisina. Aniya, mahalagang magpatuloy ang legislatibong investigasyon upang matukoy kung gaano kalawak ang mga irregularidad at maipatupad ang mga reformang magpapalakas sa transparency at accountability ng pamahalaan. Ayon pa kay Leviste, ang rally para sa katotohanan at katarungan ay sumasailalim sa hinaing ng maraming Pilipino na malaman ang buong katotohanan at makitang may pananagutan ang sino mang mapapatunayang nagkamali o lumabag sa batas. Aniya, mahalagang magpatuloy ang investigasyon upang masagot ang mga tanong ng publiko. Sa Kongreso, marami ang may kaalaman tungkol sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways, pero takot lamang na magsalita. Sa Senado, marami ang mga nagpahayag na sila ay may first-hand knowledge sa korupsyon sa DPWH. Ngunit, kahit napakarami na ang mga lumabas na ebidensya tungkol sa korupsyon sa DPWH, pinutol ang mga na-schedule na flood control hearings. Habang patuloy na nagiging sentro ng talakayan sa social media ang rally para sa katotohanan at katarungan, lumalakas din ang panawagan ng maraming Pilipino na hindi lamang maipagpatuloy ang mga investigasyon, kundi masiguro rin ang ganap na pananagutan sa mga maaaring sangkot sa mga umano'y irregularidad sa pamahalaan. Hearted Molina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maging ang ilang kritiko ng pamahalaan ay lumahok sa kinasang rally para sa katotohanan at katarungan sa EDSA People Power Monument para sumuporta sa panawagan para sa hustisya at pantay na pagtrato sa batas. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Sali, bumuhos na yung ulan dito sa bahagi ng EDSA White Plains pero nananatiling solido yung mga dumalo ngayong araw na ito dito sa rally sa EDSA White Plains. Maagang nagtipon dito sa bahagi ng EDSA White Plains ang libo-libo natin mga kababayan bilang bahagi ng rally para sa katotohanan at katarungan. Mga dumating mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at probinsya para dumalo at pumwesto na rin dito sa itinalagang lugar. Mahigpit na ipinatupad ng mga otoridad at mga organizer mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang kaayusan ng pagtitipon. Layo ng pagtitipon na may pahayag ang kanilang pananaw sa mga napapanahong issue sa bansa dito sa isang mapayapa at maayos na paraan. Tulad ng isa sa tinukoy dito sa ginawang rally ay ang patuloy na hindi paggalang sa batas at patuloy na pagkaso sa mga personalidad na patuloy na nakakadiskubre ng anomalya sa gobyerno habang ang makasangkot sa anomalya ay hindi pa rin nakakasuhan. Nagpatupad na rin ng traffic management ang MMDA maging ang mga kinaukulang ahensya para mabuhasan ang epekto ng dalo ng traffic sa mga karating na lugar lalo na dito sa bahagi ng EDSA White Plains. At kanina kaali, kabilang sa mga naging panauhin sa ginanap na rally dito ngayong araw nito
ay si dating Congressman Mike Defensor na muling nagpahayag ng kanyang pag-question hinggil sa batas at ipaliliwanag ang kanyang paninindigan ukol dito. Tinukoy ni Defensor mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang mga reklamong inihain sa National Bureau of Investigation NBI na nila'y may tuturing na tangkang patahimikin ng kanilang hanay habang patuloy nilang binabahagi ang mga nalalaman patungkol sa korupsyon sa gobyerno. Wala na mga agarang pahayag ang mga kinukulang ahensya hinggil sa nasabing pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. At kanina rin bandang hapon dumating si Senate President Alan Peter Cayetano para magpahayag din ng kanyang suporta sa mga dumalo dito sa rally. Sa kanya namang talumpati, kinwestiyon niyang nila patuloy na paglabag sa batas at kakulangan ng paggalang sa hustisya. Binigyan din niya na ang kahalagaan ng pagsunod sa rule of law, paggalang sa due process at pagpapanatili ng mga prinsipyo kasaad sa sanligang batas. Narito ang magkasunod na pahayag ni dating Congressman Mike Defensor at Senate President Alan Peter Cayetano. Ilang beses kayo nagdi-deliver sa isang linggo? 3 beses isang linggo. Magkano ang pinakamaliit na delivery ninyo? 500 million pesos. Magkano ang pinakamalaking delivery ninyo? 4 na bilyong piso. Ilagay na lang po natin sa 1 bilyon. Ang ibig sabihin, sa isang ban, 12 bilyong piso ang delivery mula sa nakaw na pondo ng sambayanang Pilipino. I think it's a trick. It's a pag ginagamit na kasi yung batas at institusyon, ang sasabihin sa tao, sa korte mo na labanan yan. Non-bailable to eh. At hindi lang naman si Senator Marcoleta, napakarami ng pinopormahan ng ganito. So, pagka mismong legal system natin ay at mga institusyon ay medyo na-shake na at nagugulo, tama lang na may peaceful protest at dapat makinig na yung gobyerno. Nangyari ang EDSA 1 and 2 precisely because naabuso yung mga institusyon. Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Samantala, Ali, nagpaalala naman ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa isang kumakalat na mensahe via text na isa yung peking impormasyon at malaking kasinungalingan. Hindi iyon galing sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at ayon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, huwag itong paniwalaan ng sinuman o ipakalat at sa halip ay umasa lamang sa pagka-opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo sa mga official channel katulad nga ng Net25 at INC News and Update. Balik ko na sa iyo, Ali. Okay, nakikita ko na nagpapatuloy pa rin yung kilos protesta na iyan, ang pagtitipon na yan para sa katotohanan, katarungan. Meron bang balita kung anong oras para rin sa kapakanan ng ating mga kababayan dahil bukas ay nakakuha na ng permit, no? Para muling magtipon dyan, alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Nakakuha ng permit mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety. Pero ngayong gabi, magtutuloy-tuloy pa rin yan, Erlo. Ang selective justice ay injustice! Ali, base sa information na nakuha natin, no, tuloy-tuloy pa itong programa na isinasagawa rito. May magtatalumpati pa at may mag-perform din on stage. Pero habang gumagabi, Ali, kapansin-pansin, medyo dumadami rin yung dumadalo dito sa rally dito sa EDSA White Plains. Actually, itong bahagi ng northbound lane ng EDSA White Plains ay umabot din sasakyan hanggang doon sa bahagi ng bago Santolan Station ng MRT. Pero tinak naman ng PNP na may sapat din silang tauhan para magbantay seguridad dito nga sa ginagawang mapayapang rally sa bahagi ng EDSA White Plains. Erlo, nais naming marinig ang konting bahagi ng talumpati ng taong nagsasalita sa likod mo.